Si Blake ay ang bunsong anak ng mag-asawang Morales. Isang architect at kilala dahil sa kanyang galing sa pagdedesenyo. Nakilala niya ang kanyang bagong kliyente na si Kiana, kung saan nagkaroon sila ng meet-up sa isang resto at nabighani sa isa't isa. Pareho silang lihim na nasiyahan sa unang pagkikita, pero itinago ni Kiana iyon sa mataray na aura. Hindi muna niya ipinakita ang interes dahil nga nawala na nga siya ng tiwala sa mga lalaki magmula nang maghiwalay sila ng ex niyang toxic. Pati na rin ang mga magulang nito na pinahiya siya noon at ginawang kaapi-api. Sa mga sumunod pang araw ay mas naging malapit ang dalawa at unti-unti ay napansin ni Kiana ang kabutihan ni Blake. Dahil na rin sa madalas na pagsasama dahil sa pinagagawang bahay ni Kiana. Tuluyan na nga silang nahulog sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay manggugulo naman ang ex ni Kiana na pilit siyang gustong balikan na isinama pa ang nanay nito para bawiin siya. Magawa kayang ipaglaban ni Blake at Kiana ang kanilang pag-iibigan? Mukhang masungit, sabi ni Blake sa girlfriend ng Kuya Rafael niya na si Gabriela. Mukha lang pero mabait yan si Kiana, sabi naman ni Gabriela. Ano yan? Hinahanapan mo ba ng makakadate si Kia? Tanong naman ni Rafael kay Gabriela. Hindi naghahanap kasi si Kia ng magiging architect para sa house niya. Tumutulong lang ako. Napatango si Rafael sa kanyang kasintahan tapos ay bumaling kay Blake na hindi na naalis ang tingin sa larawan ng dalaga. Type mo? Type mo? Ani Rafael, kaya naman agad na binaba ni Blake ang cellphone ni Gabriela. Nagkatinginan ng magkasintahan tapos ay natawa sa naging reaksyon ng binata. Hindi. Tipid pang sagot nito kaya naman mas lalo lang natawa ang dalawa at napailing kay Blake. Samantala, si Kiana naman ay kakatapos lang makipag-meeting sa ilang mga investors. Tinawagan pa siya kanina ng ina, nagtatanong kung nakahanap na ba ng architect para sa kanyang bahay. Hanggang ngayon ay hindi pa nakakahanap ang babae, pero sinabihan naman siya ni Gabriela na tutulungan siya nito. Napatingin si Kiana sa kanyang cellphone nang makitang tumatawag ang kanyang kaibigan. Girl, okay na! Nilayo ni Kiana ang cellphone sa kanyang tenga nang marinig ang malakas na boses ni Gabriela. Ha? Ang alin? Tanong ni Kiana. Nakakunot pa ang noo. May architect ka na, okay na! Mag-uusap na lang kayo! Sabi ni Gabriela, tapos ay namatay na ang tawag. Napabuntong hininga ang dalaga nang makitang nawala na ang tawag. Hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang kaibigan. Tiningnan niya ulit ang phone at nag-text si Gabriela sa kanya kung saan sila magkikita ng architect. Napailing si Kiana at pinuntahan na lang iyong tinext sa kanya ng kaibigan. Kiana, right? Ani ng isang binata nang makita ang dalaga. Umangat ang tingin ni Kiana roon at nakita ang isang gwapong lalaki na nakangiti sa kanya. Napakurap ang dalaga nang makita ang binata. Sobrang gwapo kasi nito at hindi agad nakasagot ang dalaga dahil natulala pa siya sa binata. Miss? Ani pa ng lalaki. Kaya naman muling napakurap si Kiana at tumikhim. Yes, ako nga. Who are you? I'm Blake Morales. Oh, the architect? Saad ni Kiana. Nabanggit kasi iyon kanina ng kanyang kaibigan. Magaling din pumili si Gabriela. Napangiti si Kiana. Tapos ay maya-maya ay napailing ng mapagtanto ang kanyang naisip. Are you okay? Tanong ng binata sa kanya. Tiningnan ng dalaga ang lalaki. Kaya naman napatahimik ito. Medyo mataray kasi talaga ang aura ng dalaga. Hindi mo ako madadala sa mga paganyan-ganyan mo. Ani ng dalaga sa kanyang isipan. I'm fine. Where's your table?
Tanong ng dalaga sa lalaki, kaya naman sabay na silang pumunta sa table. Nag-order na rin para makakain habang nag-uusap. So, anong gusto mong design sa bahay mo? May mga sample na ako rito. Sabi ni Blake sa dalaga. Hindi nagsalita si Kiana tapos ay kinuha ang mga samples na hawak ng binata. May gusto na si Kiana para sa bahay niya. Pero mukhang magaganda rin ang design ni Blake kaya namili na ang babae. Nang makapili na ay tinuro niya ito kay Blake at nag-usap na silang dalawa tungkol doon. Tapos ay dumating na rin ang kanilang pagkain. Nagdasal na rin muna sila bago magsimulang kumain. Nang matapos ang dalawa ay hinatid pa siya sa parking lot ng lalaki. Nagpasalamat na rin si Kiana sa binata at mabilis na nagmaneho ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Nagpapakitang tao lang siguro iyon, kaya siya mabait sa dalaga. Kinabukasan ay iyon lang ang tumakbo sa isipan ng dalaga. Tapos ay nagkita sila ng kaibigang si Gabriela. Nasa mga magulang nito ang anak kaya naman nagkita sila. Anong balita? Gwapo no? Ani Gabriela at ngumisi sa kaibigan. Oo. Mula sa sariling sagot naman ni Kiana, kaya nanlaki ang mata ni Gabriela sa kanya. So, gwapo nga siya para sa'yo? Well, true naman, wala talagang tapon sa mga Morales. Kinikilig na sabi ni Gabriela kaya naman napakunot ang noo ng dalaga sa kanyang narinig. Ha? Ang alin? Sinabi mo gwapo siya. Huh? Duh! Si Blake! Napangiwi si Kiana nang mapagtanto ang nangyari kanina tapos nabilis na itinanggi ang sinabi ni Gabriela. No way, hindi ko siya type no? Huh? Wala naman akong sinabi na type mo siya. Nakangising saad ng babae kaya naman mas lalo pa niyang inasar si Kiana. Doon na rin papunta yon dahil dyan sa pang-aasar mo. Bagay kayo. Tigil-tigilan mo nga ako, wala akong panahon dyan. Well, tingnan natin. Nakangisi pang sabi ni Gabriela kaya naman napairap sa kawalan itong si Kiana. Plano mo siguro ito no? Ani Kiana na agad namang inilingan ni Gabriela. Huh? Hindi ah. Ang tawag dyan, destiny. Destiny my ass. Irap ni Kiana sa kawalan. Uy, wag mo siyang sungitan. Mabait yun si Blake. Nagpapakitang tao lang yun. Sabi naman ni Kiana, halatang hindi naniniwala sa kanyang kaibigan. Iba si Blake sa mga lalaki riyan at saka mababait kaya mga Morales. Silang lahat na magkakapatid. Saad ni Gabriela. Hindi na lang pinakinggan ni Kiana ang mga sinabi ng kanyang kaibigan. Tapos ay kinuha na lang ang kanyang laptop. Kahit anong sabihin ng iba ay hindi naman magbabago ang pananaw ng dalaga tungkol sa mga lalaki. Kasalanan nito ng walang kwenta niyang ex. Sa mga sumunod na araw ay nagsimula na rin ang pagpapagawa sa bahay ng dalaga. May nakausap na rin kasi agad na engineer si Blake kaya naman naging madali na rin ang lahat para sa kanila. Napatingin si Kiana sa kanyang cellphone nang tumunog iyon. Tumatawag ang kanyang ina. Hi darling! Masayang bati ng ina ng dalaga. Hi mom, kamusta po kayo riyan? We're fine anak, ikaw kamusta ka? Tanong pa ni Everly sa kanyang anak. Nilibot ni Kiana ang tingin sa kanyang office tapos ay naupo sa swivel chair. Okay lang po, sinisimulan na rin po yung bahay. That's good to hear anak. Can't wait na makauwi kami riyan ng dad mo. Speaking of, he's here. Hi darling. Hi dad, I missed you both. We missed you too anak. Kamusta ka naman dyan? Okay lang po dad, kayo po, mag-ingat dyan. Don't worry about us. Okay lang kami ng mommy mo. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa magpaalam na sa isa't isa dahil makikitain pa silang kliyente. Si Kiana naman ay naghanda na rin dahil magkikita sila ni Blake. Matapos mag-ayos ay bumaba na siya para makarating agad sa pupuntahan. Samantala, si Blake naman ay abala sa pagkausap sa mga gagawa ng bahay ni Kiana.
Napatigil lang nang makita niya si Lucian Sandoval. What are you doing here? Tanong ni Blake sa kaibigan. May meeting ako kasama si Mrs. Nasaan siya? Kasama ng mga bata. May binili lang. Iba na talaga kapag nagkapamilya. Ngisi ni Blake sa kaibigan. Ikaw na lang hinihintay sa inyo ah. Ani Lucian. Wala pa, trabaho muna. Sinabi ko na rin yan noon. Natatawang sabi ni Lucian sa matalik na kaibigan at nag-appear sila. Ilang saglit pa ay dumating din si Zaria na asawa ni Lucian, kasama ang kanilang mga anak. Nagpatuloy pa sila sa kwentuhan hanggang sa magpaalam na rin ito. Sakto rin na dumating ang dalagang si Kiana na mukhang pinaglihi sa sama ng loob. Natawa naman si Blake nang makita ang ekspresyon sa mukha ng dalaga. Kaya naman nang makita siya ni Kiana na tumawa, ay tumaas ang kilay nito. Pinagtatawanan mo ba ako? Ani ng dalaga nang makalapit na kay Blake. Hindi naman. Bakit mo natanong? Crazy. Saad ng dalaga, kaya naman natawa si Blake roon. Ibang klaseng babae. May nakakatawa ba? Ani pa ni Kiana, kaya naman agad na napailing si Blake sa kanya. Hindi nagsalita si Kiana at inirapan na lamang si Blake. Kaya lang ay hindi iyon tumalab sa binata dahil mas lalo lang niyang kinausap ang babae. Nakakabawa sa kagandahan ng palaging galit. Sabi ni Blake sa dalaga. Kaya naman hinarap siya nito. Excuse me? Ani ng dalaga. Nagbigay naman ng daan si Blake kaya mas lalo lang tumaas ang kilay ng dalaga sa kanya. What are you doing? Sabi mo, excuse me eh. Di daan ka na. Kainis ka! Sabi ni Kiana at inirapan ang binata tapos ay nilagpasan ito. Napangisi naman si Blake habang ang mata ay nakatingin pa rin sa dalagang inis na inis sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin ang nangyayari sa dalawa. Kaya naman halos marindi na rin itong mga kaibigan ni Kiana sa kanya. Nasa bahay sila ngayon ni Gabriela, kasama si Celeste, Arisa, Aurora at Zaira. Nagkita-kita muna ang mga babae habang ang kanilang mga anak ay nasa kanilang mga asawa. Ganyan din nangyari kay Arisa at Dwayne noon eh. Sabi ni Celeste sa mga kaibigan habang nakikinig sa mga rants ni Kiana. Ew! Never! Iling pa ni Kiana, kaya naman natawa silang lahat. Well, hindi naman natin mapipilit si Kiana kung ayaw niya talaga kay Blake. Isa pa, nawalan kasi ng tiwala si Kiana kaya nahihirapan na siya ngayon. Sabi naman ni Zaira, kaya naman sumang-ayon din ang lahat sa kanya. Medyo makulit lang kasi talaga iyang si Blake, kaya naman pikon na pikon si Kiana sa kanya. Ani Aurora. Parang ako lang dati kay Dwayne, lagi kasi akong inaasar. But hindi ko naman kinukumpara na kay Kiana pa rin if mag-iiba pananaw niya kay Blake. Depende pa rin yan. Sambit ni Arisa. True. At saka, hindi naman natin kailangang utusan ang damdamin natin, no? Minsan, nagugulat na lang tayo. Gusto na pala natin yung isang tao. Ani Gabriela. Napaisip naman si Kiana sa kanyang mga narinig sa mga kaibigan. Sadyang nahihirapan talaga siyang magtiwala ngayon dahil sa nagawa sa kanya ng kanyang ex at dagdag pa ang mga magulang nito. Kaya naman, labis ang sakit na naramdaman ni Kiana roon. Sumunod rin ang mga asawa ng mga babae kaya naman nagsiuwian na rin ang lahat. Tapos ay nagulat naman si Kiana nang makita rin si Blake. Wala naman siyang asawa kaya naman sino ang sinusundo nito? O baka naman may kukunin lang sa kapatid kaya sumabay na. Napailing si Kiana tapos ay nagpaalam na sa kanyang kaibigang si Gabriela dahil umuwi na rin ang iba pa nilang kaibigan kasama ang mga asawa at anak nito. Dali-daling lumabas si Kiana ng mansyon nang bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Napasigaw sa inis ang dalaga at naghihintay na lang na mabasa nang biglang may nagpayong sa kanya. Parang bumagal ang ikot ng mundo ng dahil doon at nang harapin ng dalaga kung sino iyon ay bumilis ang kanyang tibok ng puso nang makitang si Blake ang nagpayong sa kanya. Hindi ka nagdala ng payong?
Ani Blake sa dalaga na agad namang inilingan ni Kiana. Tapos ay hinila na nga siya ni Blake pabalik sa loob ng bahay nila Gabriela. Hindi pa rin bumabalik sa normal ang tibok ng puso ng dalaga. Pakiramdam niya ngayon ay sasabog ito sa sobrang lakas ng kabog. Kumalma ka, Kia. Wala lang yun, okay? Sabi naman ni Kiana sa kanyang sarili nang maalala na naman kung bakit siya nagkakaganito. Mabuti na lang at may payong si Blake. Sabi ni Gabriela at nag-abot ng towel kay Kiana dahil nabasa ito ng kaunti kanina. Thanks. Ani ng dalaga. Masyadong malakas ang ulan. Dito na muna kayo. Sabi naman ni Rafael sa dalawa na tinanguan naman ni Blake. Nung gabing iyon ay hindi naman nakatulog ng maayos si Kiana. Hindi kasi mawala-wala sa kanyang isipan ang ginawa ni Blake. Ano naman? Pinayungan lang naman siya, di ba? Wala naman iyong ibig sabihin. Pinayungan siya dahil may dala siyang payong. Sayang naman iyong payong kung hindi gagamitin. Napailing ang dalaga at sinubukan na ngang matulog. Pero kasalanan pa rin ng payong. Kinabukasan ay si Blake at Rafael ang nagluto ng kanilang almusal. Wala pa si Kiana? Tanong ni Gabriela nang makitang wala pa ang kaibigan. Tulog pa ata. Sagot ni Blake. Puntahan mo na sa taas, Blake. Utos naman ni Rafael. Tumango ang binata at akmang aakyat na nang marinig nila ang yabag ng paa ng dalaga na pababa na. Ayan na pala siya. Saad ni Gabriela nang makita ang kaibigan. Good morning. Bati ni Blake nang makita si Kiana. Napatigil si Kiana nang makita ang binata. Tapos ay bumati na rin. Ayaw naman niya na simulan ang araw niya na maging masungit. Kain na tayo! Nakangiting sabi ni Gabriela sa kanila. Nagdasal na muna sila bago sila magsimulang kumain. Nilagyan ni Blake ng pagkain ng plato ni Kiana at wala namang nagawa ang dalaga doon. Tapos ay pinagtimpla pa siya nito ng kape. Nakangiti lang naman si Gabriela at Rafael sa dalawa habang pasimple ang mga galawan ni Blake kay Kiana. Habang si Kiana naman ay hindi na lang iyon binibigyan ng pansin. Tapos ay kumain na rin. Nagkwentuhan pa silang lahat habang kumakain. Matapos ang almusal ay nagpahinga sila saglit tapos ay nag-ayos na rin dahil may trabaho pa sila. Nagpaalam na rin ang dalawa kay Gabriela at Rafael. Tapos ay umalis na. Hindi na rin tinapuna ni Kiana ng tingin si Blake. Naiinis kasi siya na parang may kung ano siyang nararamdaman para sa lalaki. Nang makarating sa opisina, ay naghanda na rin ang dalaga para sa isang meeting. Kaya lang ay lumilipad ang isip niya kay Blake. Nang mag-lunch ay kumain na ang dalaga at sa bawat pagnguya niya ay si Blake pa rin ang kanyang naaalala. Napailing ang dalaga at kinalimutan ang lalaki. Hindi pwedeng magkagusto siya kay Blake. Samantala, si Blake naman ay dumiretso muna sa kanilang mansyon para magpaalam sa kanyang mga magulang. Aalis kasi ang mga ito para sa isang business trip kaya naman matatagalan sa pag-uwi ang kanilang mga magulang. Pag-uwi namin dapat may girlfriend ka na ha? Biro pa ni Beatrice sa anak na si Blake. Asawa dapat han. Saad pa ni Apollo kaya napailing si Blake sa kanyang mga magulang. Nakaka-pressure naman. Biro ni Blake sa kanyang mga magulang kaya naman nagtawanan sila. Just kidding anak. I know wala pa naman talaga. Sabihan mo lang kami ng dad mo. Yes mom. Sasabihan ko kaagad kayo kapag meron na. O siya, at baka mahuli pa kami sa flight. Mag-ingat kayo rito. Mag-ingat din po kayo. Call us. Niyakap ng mag-asawa ang kanilang bunsong anak at nagpaalam na. Kumaway na si Blake sa mga ito. Tapos ay hinintay na makaalis ang sasakyan bago siya pumasok sa kanyang kotse. I-check na muna niya ang bahay ni Kiana bago siya pumunta sa isa pang kliyente. May gaganapin din kasing interview para sa kanilang magkakapatid next week. Kumunot ang noo ni Kiana nang dumalaw siya sa ginagawang bahay. Hindi niya kasi nakita si Blake.
kapag kasing dumadalaw siya rito ay nandito naman si Blake. Teka, bakit ba niya iniisip ang binata? Hindi naman dapat na isipin niya ang lalaki. Hindi dapat. Napailing si Kiana sa kanyang mga naisip kanina. Nagtataka lang naman siya kung bakit wala ang binata. Wala namang ibig sabihin iyon. Napatigil na sa pag-iisip ang dalaga nang makarinig ng ingay ng sasakyan. Nang lingunin ay nakita ng dalaga ang kotse ni Blake at ilang saglit pa ay lumabas na ang binata roon. Ngumiti pa ito sa kanya, kaya naman agad na umiwas ng tingin ang dalaga. Break muna, bumili ako ng pagkain. Sabi ng binata, kaya naman lumapit sa kanya ang lahat. Habang ang dalaga naman ay nanatili sa kanyang pwesto at naghahanap ng paraan kung paano makakaalis kahit na parang halos kararating niya lang din. Here. Ani ng binata sa dalaga at nag-abot ng pagkain. Tiningnan lang ni Kiana iyon kaya naman napangiti si Blake. Tapos ay kinuha ang kamay ng babae at nilagay doon ang pagkain. Magsasalita pa sana ang dalaga nang biglang magsalita si Blake. Bawal tumanggi sa grasya. Saad ng binata kaya naman, hindi na nakapalagpa ang dalaga sa lalaki. Hinanap mo raw ako? Ani ng binata kaya naman nanlaki ang mata ni Kiana. Nagtanong kasi siya kanina kung nasaan ang architect. Nagtanong lang ako kung nasan ka. So, hinahanap mo ako. Miss mo ako, no? Ngisi ng binata kaya naman napairap sa kanya ang dalaga. Shut up! Kumain ka na lang. Nagpaalam lang ako kila mom. Flight kasi nila papuntang Italy. Business trip. Di ko tinatanong. Shinare ko lang din. Ngisi ni Blake kaya naman mas lalo lang siyang inirapan ng dalaga. Natawa naman si Blake sa ginawa sa kanya ng dalaga tapos ay napailing. Ibang klase talaga ang taglay na kasungitan ni Kiana sa kanya. Nagpatuloy sila sa pag-uusap kahit na ang totoo naman ay si Blake lang itong palasalita. Pero magaan iyon sa pakiramdam ng lalaki dahil hinayaan lang siyang magkwento ni Kiana. Habang si Kiana naman ay parang na-enjoy na rin sa pagkukwento sa kanya ng binata. Gustong-gusto ng dalaga ang boses ni Blake kaya naman hinayaan niya itong magsalita ng magsalita. Hindi alam ni Kiana pero medyo gumaan ang kanyang pakiramdam sa lalaki. Ayaw man niyang aminin iyon sa kanyang sarili pero iyon ang totoo. Sa mga sumunod pang araw ay kapansin-pansin na parang mas nagiging malapit na ang dalawa sa isa't isa. Kahit na nagsusungit pa rin si Kiana sa binata ay hindi naman iyon kapareha ng dati na hindi siya kinakausap ng dalaga. Ngayon kasi ay makikita mong napapangiti na ni Blake ang dalaga. So? Panimula ni Gabriela at ngumisi kay Kiana na agad namang napansin ng dalaga. Hindi pa naman nagsasalita ang kaibigan ay alam na ni Kiana iyon. Ano naman? Sungit talaga ng babaeng to? Bakit kasi? Saad pa ni Kiana sa kaibigan kahit na alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Wala naman. May nakakita lang sa inyo ni Blake. Ngisi ni Gabriela. We just talked about the house. At saka madalas naman kaming magkita kasi nga tungkol sa bahay. Wala naman kayong dapat na isipin tungkol sa amin. Okay, chill. Masyado ka namang halata. Hindi kaya. Tanggi pa ng dalaga kaya naman mas lalong natawa sa kanya si Gabriela na napailing. Okay lang yan, normal lang magka-crush kay Blake. Paulit-ulit? Hindi nga kasi. Alam mo naman ang nangyari sa past ko. Saad pa ni Kiana. I know, kaya lang hindi lahat kaparehas ng walang kwenta mong ex. Isa pa, kilala ko na si Blake. Hindi mo naman nakikita pero mabait at ganun talaga si Blake. Wala akong sinabing hindi siya mabait. Natatakot ka ba, Kia? Hindi nakapagsalita si Kia nang marinig ang tanong na iyon sa kanyang kaibigan. Takot ka nga. Saad ni Gabriela nang makita ang reaksyon ng kanyang kaibigan. Natatakot ka na baka gawin ni Blake yung ginawa ng ex mo kaya ka nagkakaganyan. Kaya pinipilit mo ang sarili mo na hindi siya okay kasi ayaw mong aminin sa sarili mo na mabait talaga si Blake. Puro sakit at galit ang nasa puso mo.
Kaya naman, lahat ng mga lumalapit sa'yo, pinag-iisipan mo ng masama. Hindi nakapagsalita si Kiana sa kanyang mga narinig mula sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil lahat ng iyon ay totoo. Lahat ng mga lumalabas sa bibig ni Gabriela ay totoo. Kaya naman hindi magawang makapagsalita ng dalaga. At sasabihin ko sa'yo na hindi naman lahat ganun eh. Natatakot ka lang ulit buksan ng puso mo kasi nakaranas ka na ng sakit. Ayaw mo lang maulit yun. Kaya ngayon, nahihirapan kang magtiwala ulit. Naiintindihan kita, Kia. Kaya lang try to open your heart again. Matagal na rin yung nangyari. At alam kong okay ka na. Sadyang nahihirapan ka lang ngayon dahil sa nakaraan mo. Hindi nawala sa isipan ng dalaga ang kanyang mga narinig mula kay Gabriela. Hanggang sa makarating sa trabaho ay iyon ang iniisip ng dalaga. Naiinis siya dahil totoo ang lahat ng iyon. Hindi niya naman kasalanan kung bakit ganito siya. Wala namang may sabi na maging ganito siya sa mga makikilala niya. Kaya lang ang iniingatan lang naman ni Kiana ay ang kanyang puso na huwag masaktan ulit. Kaya naman, naiinis siya ng sobra ngayon. Are you okay? Nilingon ni Kiana ang nagsalita at nagulat nang makita si Blake na nasa harap niya. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ng dalaga nang makita ang binata. Ang sakit naman ng tanong mo. Halatang ayaw mo akong makita. Pabirong saad ng binata. Kaya naman napairap sa kawalan si Kiana. Ano nga? Tanong pa ni Kiana sa binata. Hindi ka kasi sumasagot sa tawag. May mga tanong kasi ako about sa bahay. Pwede ka po bang mahiram? Ani Blake. Muli ay napairap ang dalaga tapos ay tumayo na at naunang lumabas ng office. Napangiti naman si Blake dahil doon at sinundan na ang babae. Nang makalabas sila ay kotse na lang ni Blake ang kanilang sinakyang dalawa. Tahimik ang buong biyahe at hindi man lang nagsalita si Kiana. Maraming tumatakbo sa kanyang isipan. Isa na roon si Blake. Kahit kasi anong gawin niya ay mabait talaga ang binata sa kanya. Napatingin si Kiana nang tumunog ang cellphone ng binata. Can you answer the call? Ani ng binata. Magsasalita sana si Kiana nang makita niyang ina ng binata ang tumatawag. Agad na sinagot ni Kiana iyon tapos ay ni-loudspeaker ang tawag. Hi sweetie, kamusta? Bungad ng ina ni Blake. Napangiti tuloy ang dalaga. Na-miss ang kanyang mga magulang na hindi pa rin nakakauwi mula sa business trip. Hi mom, okay lang po ako. Kayo riyan. Masayang saad ni Blake sa ina. We're good. Nakausap na rin namin ang ilang mga investors. Miss na namin kayo. That's good to hear, Mom. Miss na rin namin po kayo. Where's Dad? He's sleeping, darling. Pagod ito sa trabaho. Alam mo naman ang dad mo. Sabi ng ina ng binata. Nakinig lang naman ang dalaga at natutuwa siya sa boses ng ina ni Blake. Napaka-sweet kasi nito. Halatang mabait pero natatakot pa rin siya lalo na nang maalala ang nagawa sa kanya ng mga magulang ng kanyang ex. Pakisabi miss ko na po siya. And mom. Yes, sweetie. Ikaw ako talagang una ninyong tinawagan. Ako talagang pinakapaborito ng lahat. Mayabang nasabi ni Blake. Kapal. Mahinang saad ng dalaga kaya naman napabaling sa kanya si Blake nang umuso at napairap sa kanya si Kiana. Actually, ikaw ang last. Biro pa ng ina ni Blake. Mom! Just kidding, darling. Wait lang, parang may narinig akong boses ng babae kanina. Nanlaki ang mata ni Kiana nang marinig ang sinabi ng ina ni Blake. Tapos agad na pinatay ang tawag dahil sa taranta. Oh my gosh! Sorry! Saad ng dalaga kay Blake. It's okay. Ite-text ko na lang si mom. Sabi naman ni Blake, napasa po sa noo ang dalaga dahil sa kanyang nagawa. Hindi inakala na magagawang patayin ang tawag na iyon galing sa ina ng binata. Nakakahiya. Tumigil naman ang kotse at napakunot ang noo ni Kiana nang makitang wala sila sa dapat nilang puntahan. Magsasalita na sana siya nang makitang lumabas na ang binata ng kotse. Nakakunot man ang noo at nagtataka ay sumunod na lamang si Kiana sa binata. Bumili ng ice cream ang binata tapos ay inabot iyon sa dalaga.
Napatigil si Kiana at kinuha iyon sa mga kamay ni Blake. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil doon. "Thank you," ani Kiana sa binata. Ngumiti lang naman sa kanya si Blake. Mas lalo lang tuloy bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Agad siyang umiwas ng tingin at naghanap ng mauupuan nila ni Blake. "Kumakain ako ng ice cream kapag hindi ako okay," sabi ni Blake sa dalaga. Napabaling tuloy sa kanya si Kiana at nakitang nakatingin sa malayo si Blake. Napansin ata ang binata na parang maraming iniisip si Kiana kaya naman bumili ito ng ice cream para sa dalaga. "Etong paborito ko," sabi ni Blake sa dalaga. Nanatili namang tahimik si Kiana. Parang unti-unti rin naiintindihan niya ang mga lumalabas sa bibig ni Blake. Gusto ng binata na kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ng babae. Kahit sandali lang, kaya naman binilhan niya ito ng ice cream. Sa mga sumunod pang araw ay mas naging close pa ang dalawa. Sinusubukan na ni Kiana na buksan ang kanyang puso, katulad ng sinabi sa kanya ng kanyang kaibigang si Gabriela. Ngayon ay nasa kondo sila ni Kiana. Nagluluto pa si Blake ng kanilang lunch. Mukhang lahat ata kayang gawin ng binata. Kaya ang daming nagkakagusto rito. "Bakit?" tanong ni Blake sa dalaga nang mapansin na nakatingin si Kiana sa kanya. "Wala naman," ani Kiana at umiwas ng tingin sa binata. "Siguro, na-realize mong gwapo ako, no?" Napangiwi si Kiana sa kanyang narinig mula sa lalaki. Kaya naman natawa sa kanyang reaksyon nitong si Blake. "Ang kapal talaga. Ang daming nagkakagusto sa akin. Tapos, hindi ka nagwagwapuhan sa mukhang to?" Madramang saad pa ni Blake at itinuro ang mukha. "Magluto ka na lang dyan. Nagugutom na ako." "Okay, madam." Mabilis namang sabi ng binata kaya natawa at napailing si Kiana roon. Ang bilis kasing kausap ng lalaki. Pinagmasdan lang ni Kiana ang binata habang nagluluto. Sumasayaw-sayaw pa ito kaya naman natatawa sa kanya si Kiana. Masaya naman si Blake dahil napapatawanan niya ng ganon si Kiana. Masasabi niyang ibang-iba na si Kiana kumpara nung mga nakaraan. "Just let her know about your feelings," sabi ni Lucian habang hawak ang isa sa mga laruan ng mga anak. "Hindi ko pa siya nakakausap tungkol dyan. At saka, hindi pa siya nagsishare sa akin eh. Kaya naman, hindi ko maintindihan kung bakit medyo mailap siya. Para bang wala siyang tiwala," sabi ni Blake. "Akala ko ba okay na kayo?" "Okay naman kami. Sadyang kailangan lang talaga ng usap. I don't want to pressure her. Isa pa, okay naman na ngayon. Unlike before na hindi niya ako halos matingnan o kausapin." "Baka may trauma siya," sabi ni Lucian. "May mga ganyan talaga man. Hindi naman talaga natin masisisi dahil naranasan nilang masaktan sa past. Kaya nahihirapan sila ngayon sa present." "Ayokong pangunahan siya. Maghihintay na lang ako kung kailan siya mag-share sa akin." Saad ng binata. "Down bad na down bad," ani Lucian sa matalik na kaibigan. Napangiti na lamang si Blake roon. Tapos ay hindi na natanggal sa isipan si Kiana. Sa mga sumunod pang araw ay maayos naman ang dalawa. Masasabing may pagbabago na sa kanila. Kapag dumadalaw din ang mga kaibigan ay nagkakatinginan pa ito dahil nakikita nilang may kakaiba na sa dalawa. Samantalang masaya naman si Kiana sa kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Unti-unti naman ay sinusubukan niyang maging open kay Blake. Para silang matalik na magkaibigan ngayon. Pero alam naman na nila sa isa't isa na ayaw nilang manatili sa ganun lang. "Tinitingin-tingin mo?" Nakataas ang kilay na saad ng dalaga nang makitang kanina pa siya tinitingnan ni Blake. "Masama bang tumingin sa'yo?" "Oo, basta ikaw ang titingin." "Sungit. Nagagandahan lang eh." Hindi naman nakapagsalita ang dalaga sa kanyang narinig mula kay Blake. Ayan na naman ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. At hindi niya alam kung paano ito pababalikin sa normal. "Bolero ka. Ilang beses mo na yang nasabi sa mga babae mo, no?" Pagsagot ni Kiana para naman hindi siya mailang sa lalaki.
Kaya lang gustong-gusto ata ni Blake na naiilang ang dalaga sa mga ginagawa at sinasabi dahil natutuwa siya sa nagiging reaksyon sa kanya ng dalaga. Wala pa. Ikaw pa lang. Babae mo ba ako? Tumaas ang kilay ni Kiana sa binata. Oo. Seryosong saad ni Blake kaya naman hindi nakaimik ang dalaga doon. Hindi alam ang isasagot sa kanyang narinig. Mukha ka bang lalaki? Babae ka naman ah. Napairap sa kawalan si Kiana at natigil ang mga tumatakbo sa isipan nang marinig ang mga sumunod pang sinabi sa kanya ng binata. Natawa naman lalo ang binata dahil doon. Gustong-gusto talaga niya ang reaksyon sa kanya ng dalaga. Dahil busy sila sa kani-kanilang mga trabaho, ay minsan na lamang makapunta si Kiana sa ginagawang bahay. Pero dinadalaw naman siya ng binata sa opisina niya at hindi ito dumadalaw ng walang dalang pagkain kaya naman mas mabilis pa sa hangin ang naging usapan tungkol sa dalawa. Anong dala mo? Tanong ni Kiana nang dalawin na naman siya ng binata. Your fave. Masarap ba yan? Pabirong saad ng dalaga. Kahit na alam naman niyang masarap talagang magluto si Blake. Siyempre, ako nagluto eh. Talaga lang ah. Wow, walang tiwala. Oo, sa'yo. Sagot ng dalaga kaya naman natawa sa kanya si Blake. Naupo na rin ang binata at sabay na silang kumaing dalawa. Napapatingin pa ang dalaga sa binata na ganadong-ganado pa sa pagkain. Napangiti ang babae roon pero tinago niya dahil alam niyang aasarin na naman siya ng binata kapag nakita siya nitong nakangiti. Mukhang tuluyan na ngang lumalambot ang puso ng dalaga para sa architect. Ayaw man niyang aminin sa kanyang sarili pero iyon naman ang totoo. Hindi niya na kayang itago pa iyon dahil halata na rin naman ito sa kanyang kilos. At mukhang parehas lang silang nagtataguan ng nararamdaman para sa isa't isa. Kinabukasan ay maaga ring umalis si Kiana sa kanyang kondo. Dumaan siya saglit sa kanyang pinapagawang bahay. Hindi niya nakita si Blake roon dahil may kinita raw na kliyente. Kaya naman nagpaalam din agad si Kiana sa mga nagtatrabaho roon at umalis na. Nang makarating sa opisina ay may binigay agad ang sekretary ni Kiana sa kanya na kailangan niyang pirmahan. Kinuha naman agad iyon ni Kiana tapos ay nagsimula na sa kanyang trabaho. Nang maya-maya pa ay bumukas ulit ang pintuan ng kanyang office. Akala ng dalaga ay may nakalimutang sabihin ang sekretarya. Pero nang maamoy ang isang pamilyar na amoy, ay agad na tiningnan ni Kiana ang pumasok. Robert, what the heck are you doing here? Tanong ni Kiana sa lalaki nang makita ito. Can we talk? Para saan? Natatawang saad ni Kiana. About us. Seryosong saad pa ng lalaki kaya naman mas lalo lang natawa sa kanya ang dalaga. Are you dumb? Wala na tayong dapat pag-usapan. Ay, wait. Mali pala yung sinabi ko. Dapat walang question mark. Kasi dumb ka naman talaga. Kia, miss na kita. Pwede bang balikan mo na ako? Wow, ayos ah. Parang nagbabalik ka lang ng isang gamit. Sa bagay, mukha lang naman akong gamit sa'yo. Pero wala naman akong pakialam. Matagal na akong tapos sa'yo, Robert. Kia, please naman oh. Gusto na ulit kitang makasama. Nagmamakaawa pang sabi ni Robert. Pero wala nang nararamdaman pa ang dalaga para sa kanyang ex. Sorry Robert, hindi kita feel eh. Siguro more acting pa. Sarkastikong saad ng dalaga. Kia, ang tigas ng puso mo. Hindi mo man lang ba ako kakausapin ng maayos? Kinakausap kita ng maayos. At oo, matigas na nga ang puso ko. At pwede ba, stop calling me Kia. Hindi tayo close. Umalis ka na, habang mabait pa ako. Baka tumawag ako ng pulis ngayon. Dahil ba sa Morales na yon? Kaya ayaw mo na akong balikan? Kumunot ang noo ng dalaga nang marinig ang apelyido ni Blake. Hindi niya alam na marami na palang nakakaalam na close sila ng binata. At natawa ang dalaga dahil parang binabaliktad pa siya ng ex niya. Magsasalita pa sana si Kiana nang bumukas na naman ang pintuan ng office. At pumasok si Blake na nagtaka nang makitang may lalaking kausap si Kiana. What is happening here? Tanong ng binata nang madatnan ang dalawa. Leave us alone, Robert.
Masaya na kami ni Blake. Magkakapamilya na kaming dalawa. Biglang sabi ng dalaga kaya naman nagulat si Blake roon. Tiningnan niya ang dalaga at napagtanto ang nangyayari. Kaya naman agad na sinakyan ni Blake ang mga sinabi ni Kiana na nagpalala ng galit kay Robert. Anong ginagawa niya sa'yo, love? Malambing na tanong ni Blake sa dalaga. Kaya naman halos mahulog ang babae roon. Para kasing totoo iyon. Ginugulo niya na naman ako. Hindi ata nakarating sa kanya ang balitang ikakasal na tayo. Sabi ni Kiana kaya naman sumigaw sa inis si Robert at mabilis na umalis ng opisina. Natawa naman si Kiana roon at niyakap si Blake na nagulat sa ginawa ng dalaga. Agad naman na napalayo si Kiana nang mapagtanto ang kanyang nagawa. Gulat pa rin si Blake at alam ni Kiana kung ano ang mga tumatakbo sa isipan ng binata ngayon. Tapos ay naupo ang dalawa at nagkwento na si Kiana sa lalaki. Robert is my ex. Kami na simula nung college. Maayos naman kami nung una. Hanggang sa parang nag-iiba na ang ugali niya. May mga times na nag-aaway kami at nagsisigawan. Pinakamalalang away namin ay yung nakialam ang mga magulang niya. Hindi ko kinaya dahil pinahiya ako ng ina niya sa harap ng maraming tao. Hindi nagsalita si Blake nang marinig ang mga sinabi ng dalaga sa kanya. Kaya naman, ngayon ay naiintindihan na niya ang babae. Mabait siya nung una, kaya lang ay napansin ko na kapag may sinasabi ang ina niya sa kanya, ay agad siyang naniniwala. Kaya iyon ang rason kung bakit naghiwalay kami. Nung mga una, okay pa sa akin. Tanga sa pag-ibig eh. Kaya naman hinayaan ko na muna. Pero habang tumatagal, ako na ang mas nahihirapan. Lalo na nung pinahiya na ako ng mga magulang niya. Doon na ako nagising. Natauhan na hindi ko deserve ang matrato ng ganun. Napatango si Blake sa dalaga. Kaya naman pala ganoon na lamang ang epekto ng mga ginawa ni Blake sa kanya nung mga unang beses na nagkita sila. Walang tiwala ang babae. Na-trauma ito sa ginawa ng ex niya. Kaya ayaw ko nang magtiwala ngayon. Nadamay ka pa sa mga iyon. Talagang sinabi ko na hindi na ako magtitiwala sa mga lalaki dahil wala naman silang magandang dulot sa akin. Tapos dumating ka. Saad ng dalaga. Bumilis naman ang tibok ng puso ng binata nang marinig ang sinabi ni Kiana sa kanya. Hindi alam ang isasagot sa kanyang narinig mula sa dalaga. I'm not like your ex, Kia. I know. Naramdaman ko naman iyon. Kaya pala, umiiwas ka sa akin. Cold ka. I'm sorry about that. Sadyang hindi lang talaga ako komportable. Lalo na at galing ako sa toxic na relationship. Okay lang yan. Naiintindihan ko. Wala ka naman dapat na ihingi ng pasensya. Nakangiting saad ng lalaki kaya naman mabilis na tumibok ang puso ng babae nang makita iyong ngiti sa kanya ng binata. Ayan na naman ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Parang mababaliw na siya dahil dito. Thank you, Blake. Nakangiting saad ng dalaga sa binata. No worries, madam. Napairap ang dalaga nang marinig ang naging sagot sa kanya ng lalaki. Kaya naman natawa sa kanya si Blake. Nagpatuloy sa kwentuhan ang dalawa hanggang sa magpaalam na muna si Blake na mauuna dahil makikitain pa siyang kliyente. Masyadong busy ang binata. Gumaan ang pakiramdam ni Kiana dahil nakwento niya iyon sa binata at napangiti pa siya. Napahawak sa kanyang dibdib na malakas ang tibok ng puso. So, kayo na? Tanong ni Aurora sa kaibigan na agad namang kinunutan ng noo ng dalaga. Ha? Tanong ni Kiana. Kayo ni Blake! Sabi rin ni Gabriela. Hindi, bakit yun naman naisip yan? Napasapo sa noo ang mga babae nang marinig ang tanong na iyon mula kay Kiana. Ay, tanga! Sabi ni Gabriela tapos ay napailing. Akala ko ba nag-usap na kayo? Sabi ni Celeste. Oo nga. Tapos ano? Hindi nyo man lang binigyan ng label? What? Litong-lito pa ring saad ni Kiana sa kanyang mga kaibigan. Bingi siya. Saad ni Zaira at napailing. Wait, ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Hindi ko kayo maintindihan. Nagkatinginan pa ang mga magkakaibigan tapos ay sabay-sabay na ring bumaling sa kaibigang gulong-gulo na. Sa inyo ni Blake,
nakapag-usap na kayo, tapos biglang hindi nyo man lang nilagyan ng label? Ano yun? Umamin lang kayo sa isa't isa tapos wala na? Tanong ni Gabriela. Hindi naman kami umamin. At saka bakit aamin? Nag-usap lang kami kasi dumating si Robert. Tungkol sa ex ko ang pinag-usapan namin. Oh my! Ani naman ni Arisa. Gosh, akala ko nagkaaminan na kayo? Iling na sabi ni Celeste sa kaibigan. Umiling naman sa kanila itong si Kiana na hindi alam kung bakit puro ganon ang bukang bibig ng kanyang mga kaibigan. Kanina pa sila nag-uusap ng tungkol doon. Isa pa, I don't think naman na may gusto sa akin si Blake. Grabe talagang pagmamahal, ginagawa tayong tanga. Sabi naman ni Gabriela. Kung anong talino mo, kahit ano pa yan, magiging tanga talaga sa pag-ibig. Sabi pa ni Aurora. Hindi nagsalita ang dalaga at natawa na lamang sa mga sinabi ng kanyang mga kaibigan. Kaya lang ang isip ay lumilipad na naman. Mukhang kailangan ata nilang mag-usap ni Blake tungkol dito. Hindi ata siya makakatulog ng maayos at makakapagtrabaho kung ganito siya. Sa mga sumunod pang mga araw ay napapadalas na ang mga paglabas ng dalawa. Kapag tinatanong naman sila ng mga kaibigan, sinasabi ni Kiana na normal lang iyon dahil si Blake ang architect ng kanyang bahay. Pero ang totoo niyan ay hindi naman talaga normal iyon. At saka hindi naman tungkol lang sa trabaho ang napag-uusapan nila. Marami pang bagay. Kinuha ni Kiana ang kanyang phone nang tumunog iyon. Tumatawag pala ang kanyang ina. Agad na napangiti ang dalaga at sinagot ang tawag ng kanyang pinakamamahal na ina. Hi, Mom! Nakangiting saad ng dalaga nang masagot ang tawag. Hi, sweetie! Masaya ring bati ng ina ng dalaga. I missed you, Mom. Kamusta kayo ni Dad dyan? We're doing good, anak. Kamusta ka? And of course, we missed you too. Okay naman po, medyo pagod sa work. Ganyan talaga, anak. And may nabalitaan ako. Nanlaki ang mata ng dalaga nang marinig ang huling sinabi ng ina sa kanya. Parang may hinala na si Kiana kung ano iyon. What is it, Mom? Pumunta raw dyan yung ex mo? How dare he? Bakas ang galit sa boses ng ina ni Kiana. Nagulat din po ako, Mom. Hindi ko alam anong pumasok sa kokote niya at nagpakita rito. Mabuti na lang at umalis na siya. Mabuti na lang talaga. Thanks to Blake. Nanlaki ang mata ni Kiana nang marinig ang sinabi ng ina. Bumilis ang tibok ng puso ni Kiana dahil doon. Hindi niya alam na nakarating din sa kanyang ina ang tungkol doon. Well, ano pa nga ba? Lahat ata ay nalalaman ng kanyang ina. Ha? Mom? Wait. Kunwaring saad ni Kiana. Kiana? Ano? Sambit ni Everly sa anak. Mom, hindi po kita marinig. Sandali. Bye. Pinatay ng dalaga ang tawag bago pa man makasagot ang ina. Sorry, Mom. Saad ng dalaga sa isipan. Hindi pa siya handa na sabihin ang tungkol kay Blake at saka alam naman ng mga ito ang tungkol kay Blake sa pagiging architect nito sa bahay ng dalaga. Pero hindi nila alam na parang nagkakamabutihan na ang dalawa. Napatingin ulit ang dalaga sa kanyang phone nang tumunog. Akala niya ay tumatawag na naman ang ina. Pero nag-text ito at mas lalo lang nanlaki ang mata ni Kiana nang mabasa ang message ng ina. Nagsasabi na uuwi na raw sila next week. Oh my gosh! Saad ni Kiana at napasapo sa kanyang noo. Alam niyang tatanungin siya ng tatanungin ng mga magulang tungkol kay Blake. Kaya naman kailangan niyang maging handa para roon. Samantala, hindi rin naman nakaligtas si Blake sa mga tanong ng kanyang mga magulang nang dumalaw silang magkakapatid sa kanilang mansyon. Ikakasal? Kailan? At bakit hindi namin kilala ang mapapangasawa mo? Sunod-sunod na tanong ni Beatrice sa kanyang anak. Nagkatinginan ang magkakapatid dahil bakas ang seryoso sa boses ng kanilang ina, habang si Blake naman ay naghahanap pa ng isasagot. Madali lang naman nasagutin iyon, kaya lang bakit tila hirap na hirap ang binata. Blake, ano? Saadin ni Apollo sa kanyang anak. She's my client. Ani ng binata. Na-in love ka sa client mo? Kailan pa to? Tanong pa ng ina ni Blake.
What is her name? Bakit hindi mo siya pinakilala sa amin? Tanong pa ng ama. Blake, sabihin mo na sa lahat. Hindi titigil sila mom kung paisa-isa ka ng sagot. Saad ng panganay na Morales. Josh, alam mo ito? Ani ng ina. Napatahimik naman si Josh. Parang nagsisisi na nagsalita siya. Sabihin mo na, Blake. Saad naman ni Dwayne kaya napatingin na sa kanila ang mga magulang. Alam ata nilang lahat, Han. Sabi naman ng ama ng mga lalaki. Kaya naman nagsalita na si Blake. Sinabi lahat para naman wala ng mga tanong ang kanyang mga magulang sa kanya. Nahalatang gulong-gulo. Iba-ibang reaksyon ang nakita ni Blake sa kanyang mga magulang nang sabihin niya ang lahat. At hindi ka pa umaamin? Ani ng ina nang matapos mapakinggan ang lahat. Hindi. Patanong ding sagot ng binata. Hindi manghuhula ang mga babae, anak. Dapat ay mag-usap kayong dalawa. Saad ng ama ni Blake. Nanatili sa isipan ni Blake ang mga sinabi ng ama. Hindi naman talaga manghuhula ang mga babae, pero mukhang mahihirapan si Blake na umamin. Lalo na at alam na niya kung bakit walang tiwala si Kiana ngayon sa mga lalaki. Pero nararamdaman naman niya na okay ang pakikitungo sa kanya ng dalaga. Kinabukasan ay nagkaroon ng oras para magkita ang dalawa. May mga bagay na gustong sabihin si Kiana sa binata at ganon din naman si Blake sa kanya. Listen, ayoko naman na patagalin pa ito. May sasabihin ako sa iyo, Blake. Panimula ng dalaga habang nakatingin sa binata. May sasabihin din ako. Ako muna. Ani Kiana na tinanguan naman ni Blake. Naghihintay sa mga susunod pang sasabihin sa kanya ng babae. Habang si Kiana naman ay kinakabahan. Parang ito ang unang beses na aamin siya sa lalaki. Marereject kaya siya? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Blake? Baka naman pagtawanan siya. Mas lalo lang tuloy kinabahan ng dalaga dahil sa kanyang mga naiisip. Are you okay? Tanong ni Blake nang mapansin na parang hindi na nadugtungan ang sinasabi ni Kiana. Makinig ka sa akin, Blake. Hindi ko alam kung kailan nagsimula lahat. Wala naman akong pakialam sa'yo nung una. Alam nila Gabi yun. Naiinis talaga ako sa'yo kahit na wala ka namang ginagawang masama sa akin. Narealize ko kung bakit ba inis na inis ako sa'yo. Kahit na ang bait mo naman sa akin. Naiinis ako kasi ang bait mo. Gentleman. Napapansin mo lahat. At ayoko nun kasi pakiramdam ko pakitang tao lang lahat ng iyon. Akala ko hindi ka talaga totoong ganun. Hindi ka totoong mabait. Iyon ang pinanghahawakan ko. Pero habang tumatagal parang nag-iiba na ang tingin ko sa'yo. Tumigil sa pagsasalita ang dalaga. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso dahil sa kanyang mga susunod na sasabihin sa binata. Lalo na nung ginawa mo nung nagpakita ang ex ko. Sinabayan mo ang mga sinabi ko kasi alam mong hindi ako komportable. Kaya labis akong nagpapasalamat sa iyo sa nagawa mo. Unti-unti napapansin ko na ang bait mo naman pala talaga. Akala ko kasi noon sa mga mayayaman, walang magandang dulot. Dahil mayayabang hanggang sa makilala kita. Hindi naman nakahanap ng salitang sasabihin ang binata. Gusto ko lang ding sabihin na I like you, Blake. Nung una, hindi ko inamin sa sarili ko ang lahat ng mga sinabi ko dahil natatakot ako at wala akong tiwala. Feeling ko masasaktan na naman ako at pakiramdam ko hindi dapat na magmahal ako ulit. Kaya naman, hindi ko binuksan ang puso ko. Hanggang sa malaman kong okay naman pala. Hindi tinanggal ng dalaga ang mga matang nakatitig kay Blake, habang si Blake naman ay tuluyan ng hindi nakapagsalita dahil sa gulat. Nung sinubukan ko ulit lahat, gumaan ang pakiramdam ko. Dahil iyon sa iyo, Blake. Nakangiting saad ng dalaga. I like you too, Kiana. Pag-amin ng binata na nagpakurap ng mata ni Kiana dahil sa gulat. Hindi ko alam kung napapansin mo. Pero napapansin ng lahat ang mga ginagawa ko. At ang totoo kong nararamdaman para sa'yo. Hindi mo man iyon napansin dahil sarado ang puso mo. Pero matagal na kitang gusto. Nung una, sinabi ko na hindi naman ito seryoso. Hindi seryoso ang nararamdaman ko. Pero habang tumatagal,
mas lalo lang akong nahuhulog sa'yo. Kahit na sobrang sungit mo pa sa akin, wala akong pakialam basta makasama at makausap lang kita. Saad ng binata kay Kiana. Gustong gusto talaga kita, Kiana. Kaya naman grabe na lang ang mga pang-aasar ko sa'yo. Minsan, gusto ko kasi kapag tinatarayan mo ko at kapag nakikita kong tumatawa ka, kahit na paminsan-minsan lang yung mangyayari. I really like you. Gustong gusto, Kiana. Mas lalo lang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga sa kanyang narinig tapos ay agad na niyakap si Blake. Niyakap naman siya ng mahigpit ng binata. Masaya dahil sa wakas ay nagkaaminan na rin sa kanilang tunay na nararamdaman. Sinabi ni Kiana sa lalaki ang pagdating ng kanyang mga magulang, kaya kailangan nilang maging handa. Mabilis na lumipas ang mga araw at nakauwi na ang mga magulang ni Kiana. Sinundo niya ang mga magulang sa airport na agad siyang binati. Kailan ang kasal? Tanong ng ina. Mom, hindi kasi yun. Nahihiyang saad ng babae. Ayan ang nakarating sa amin. Sabi pa ni Arthur sa kanyang anak. Umiling si Kiana sa kanyang mga magulang tapos ay sumakay na sa kanilang kotse at kinuwento ang mga nangyari. Sa haba ng kwento ay nakarating na sila sa mansyon. Hindi pa rin sila natigil sa pag-uusap. Bukas po ang dinner. Ani Kiana nang matapos niyang sabihin ang lahat. Kinikilig ako! Morales? Mag-aasawa ng Morales ang anak natin, honey! Kinikilig na saad ng ina ni Kiana. Napangiti naman si Kiana nang marinig ang sinabi ng ina. Hindi pa man nila napag-uusapan ni Blake ang kasal pero parang handa na ata ang mga magulang nila para roon. Hindi pa po ako ikakasal, Mom. Saad ng babae. Kailangan mo nang maging handa. Si Blake na lang ang walang asawa sa kanilang magkakapatid. Sabi pa ni Everly. Kaya naman natawa si Kiana sa ina. Hindi makapaniwala na iyon ang iniisip ng kanyang ina. Kinuha na ng mga kasambahay ang mga gamit para maayos na ito sa kwarto ng mga magulang ni Kiana. Nang sumapit ang gabi ay nagluto ang ina ni Kiana ng kanyang paboritong ulam. Nanatili pa sila sa kusina habang nagkukwentuhan. May ginawa kasi saglit ang ama ni Kiana sa opisina niya, kaya naman ang mag-ina na muna ang nagkwentuhan. Excited na ako ma-meet si Blake. I already met his brothers and his parents sa France. Lahat sila, Mom? Tanong ng babae sa ina. Nope, si Josh, Dwayne at 7 lang iyon at tsaka parang college pa sila noon kaya medyo matagal na. Napatango ang babae sa kanyang ina nang malaman iyon. Nagpatuloy ang mag-ina sa pag-uusap. Tapos ay bumaba na rin si Arthur at nakisali sa kanyang mag-ina. Kinabukasan ay naghanda na rin si Kiana sa gaganaping dinner kasama ang kanyang mga magulang at mga magulang ni Blake. Kinakabahan siya at hindi alam kung ano ang mangyayari mamaya. Pero handa naman siya. Sana lang ay maging maayos ang lahat. Tinawagan siya ni Blake kaya naman nag-usap saglit ang dalawa. Miss mo na ako? Ani Kiana sa boyfriend. Miss na miss. Kawawa naman. Babe, marunong ka nang magbiro Ani Blake kaya naman natawa si Kiana sa kasintahan. Parang ang OA naman. Gwapo lang, hindi OA. Sarap mong kurutin. Kiss lang po, wag kurot. Whatever you say. Saad ng babae at napairap sa kawalan. Hindi na nawala ang kanyang ngiti. Ilang saglit pa ay nagpaalam na rin ang dalawa sa isa't isa. Excited na excited parehas ang mga magulang ng dalawa. Parang gusto na agad patakbuhin ang kotse para naman makapag-usap na. Mabilis na lumipas ang oras at pumunta na sila sa restaurant. Private iyon, kaya naman nang makababa si Kiana sa kotse ay pumasok na sila sa restaurant nang mapatigil ang babae nang mapansin na nakalimutan niya ang cellphone sa kotse. Sinabihan niya ang mga magulang na mauna na muna at babalik muna siya saglit sa kotse. Kinuha agad ng babae ang kanyang cellphone at sinara ang kotse nang biglang bumungad sa kanya si Robert, kasama ang ina nito. Natawa naman si Kiana nang makitang nagdala na ang lalaki ng ina. Bakit ka tumatawa? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Robert nang makita si Kiana. Pwede ba, Robert? Tama na. Nakakapagod ang ganito.
Maging masaya ka na lang para sa akin. Sabi ni Kiana at akmang aalis nang magsalita ang ina ni Robert at napatigil ang babae. Hindi ka matatanggap ng mga Morales. Ang akala mo, basta-basta lang sila tatanggap ng kagaya mo? Saad ng ina ni Robert. Seryoso naman siyang tiningnan ng babae. Tapos ka na? Napaawang ang labi ng ginang nang marinig ang sinabi ng babae sa kanya. How dare you! Hindi natapos ni Robert ang sinasabi nang sampalin siya ni Kiana. Hindi ikaw ang kausap ko. Sabi ni Kiana sa kanyang ex. Saad ni Robert pero napatigil na naman nang muli siyang sampalin ni Kiana. Kiana! Ang kapal na mukha mo! Sigaw ng ginang nang makitang napahawak na sa parehas na pisngi ang kanyang anak. Kulang pa yan sa lahat ng mga nagawa niyo sa akin. Huwag niyo na ulit akong guguluhin pa dahil hindi na ako parehas dati na kayang-kaya niyong manipulahin. Seryosong saad ng babae sa dalawa. Hindi nakapagsalita si Robert dahil nakahawak siya sa kanyang pisngi sa sobrang sakit. Napakalakas kasi ng sampal ng babae sa kanya. Kahit anong gawin mo, hindi ka nila matatanggap! Hindi natapos ang sinasabi ng ina ni Robert nang siya naman ang sampalin ng babae. Agad na namilog ang mata ng ginang at ni Robert nang mangyari iyon. Magsasalita sana ang ginang nang sampalin na naman siya ni Kiana. Kaya naman, napahawak ang ginang sa pisngi. Hindi makapaniwala sa ginawa sa kanya ng babae. Wag na kayo magpapakita sa akin. Dahil kapag nangyari ulit ito, hindi lang iyan ang aabutin ninyo. Seryosong saad ni Kiana at tinalikuran na ang dalawa. Pero napatigil siya at binalingan ulit ang mag-ina. Napaatras tuloy ang mag-ina nang makitang bumalik ang babae. Ingat kayo pa uwi. Bye! Ngisi ng babae at tinapik ang balikat ng dalawa na parang tropa lang niya. Naglakad na pabalik ang babae at nagulat pa nang makita si Blake na naghihintay sa kanya. Babe? Ani ng babae. Ay! Saad ni Blake at pumalakpak sa kasintahan. Napairap sa kawalan si Kiana tapos ay tinawanan ang boyfriend. Ako lang to, ang maganda mong girlfriend. Nakangiting saad ng babae sa kasintahan kaya naman nagtawanan silang dalawa. At magkahawak ang kamay na pumunta sa kanilang mga magulang na nag-e-enjoy na sa mga tawanan at kwentuhan. Napangiti ang dalawa at nawala na ang kabang nararamdaman ni Kiana dahil doon. Sa wakas, makakapagsimula na siya ng walang pinoproblema. We should talk about the wedding! Tila teenager na saad ng ina ni Blake kaya naman napatingin sa kanya ang ina ni Kiana. Oh my! I want that too! Kinikilig na sabi ng ina ni Kiana kaya naman nagkatinginan si Blake at Kiana tapos ay napangiti sa kanilang ina. Habang ang mga asawa ng dalawang babae ay napailing na lamang. Nagpatuloy ang dinner na iyon na puro tawanan at kwentuhan tungkol sa dalawa. Hindi rin nawala sa usapan ang kasal raw ni Kiana at Blake. Mabilis na lumipas ang mga araw. Gustong-gusto na ni Kiana na umuwi sa bahay ni Blake. Simula kasi nang maging sila ay doon na rin sila madalas natutulog dahil hindi pa tapos ang kanyang bahay pero malapit na rin naman iyong matapos. Sumasakit na ang ulo ni Kiana sa dami ng kanyang mga trabaho. Ang gamot lang nito ay ang forehead kiss ng kanyang nobyo. Napailing si Kiana sa kanyang naisip tapos ay nagpatuloy na sa kanyang ginagawa sa laptop. May presentation kasi siya bukas. Seryosong-seryoso ah. Ani Blake na nasa harap na ng babae. Kakaisip sa'yo, nai-imagine na kita. Saad ng babae at napailing. Natawa naman si Blake tapos ay lumapit kay Kiana at hinalikan ito sa labi. Babe! Ani Kiana at niyakap siya ni Blake. Pagod na pagod ka, kaya nagkakaganyan ka. Saad ni Blake sa girlfriend. I'm so tired talaga. Sakit ng ulo ko. Kawawa naman. Tanggalin natin. Blake! Ani Kiana at napairap sa lalaki. Joke lang. Saad ni Blake habang tumatawa. Tinulungan ni Blake ang nobya sa ginagawa nito para mapadali ang babae. Nang matapos ay sabay na silang umuwi dalawa. Nang makauwi sa bahay ay nagluto na si Blake para sa kanyang girlfriend.
Tuwang-tuwa naman si Kiana dahil paborito niya ang niluto ni Blake. Mabilis na lumipas ang araw at konti na lang ay matatapos na ang bahay ni Kiana. Excited na siya para roon, pero mas excited naman sa kanila ang kanilang mga magulang at kaibigan. Pagod si Kiana sa trabaho at nang makauwi sa bahay ni Blake ay nagtaka siya nang makitang walang ilaw at sobrang tahimik. Bakit sobrang dilim? Hindi pa naman November ah. Ani Kiana sa sarili tapos ay pumasok na sa loob. Nang pagtapak niya sa pintuan ay bumukas ang lahat ng ilaw, nagulat ang babae roon tapos ay nakita ang mga kasambahay at maging mga magulang, kaibigan at pamilya ni Blake na may dalang mga rosas. Nakahilera ito at habang naglalakad ang babae ay binibigyan siya ng mga rosas ng mga ito. Nagtaka ang babae pero agad niya iyong kinuha hanggang sa makarating siya sa pool area at nakita ang mga petals na nasa pool. Tapos si Blake na naghihintay sa kanya. "Hi babe." Bati ng lalaki sa kanyang kasintahan. "May okasyon ba?" Nagtatakang tanong ni Kiana, pero ang tingin ay na kay Blake lang. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa man nagsasalita ay nakaramdam na ng kung ano si Kiana para sa boyfriend. "Wala naman. Gusto ko lang sabihin na..." Dahan-dahang lumuhod ang lalaki na agad ikinagulat ni Kiana. Bumilis lalo ang tibok ng puso niya dahil sa ginagawa ng lalaki. Napatili ang kanilang mga pamilya at mga kaibigang nanonood sa kanila. Naghihintay sa susunod na sasabihin ni Blake. Habang si Kiana naman ay naiiyak na kahit hindi pa naman niya naririnig ang sinasabi ni Blake. "Will you marry me, babe?" Malambing na saad ng lalaki sa kanyang girlfriend. Agad namang tumango si Kiana, kaya naman agad na sinuot ang singsing sa daliri ng kasintahan. Nagyakap ang dalawa at hinalikan si Kiana. Naghiyawan ang mga kasama nila at nakisaya sa dalawa na umiiyak na dahil sa tuwa. Hindi pa makapaniwala si Kiana sa suot-suot niyang singsing. Sa mga sumunod na araw ay hindi nagkandaugaga ang mga magulang ng dalawa. Masyado silang excited para sa pagpaplano ng kasal ni Blake at Kiana. Dahil si Blake na lang ang hindi pa ikinakasal sa magkakapatid na Morales. "Hindi pa rin ako makapaniwala." Saad ng babae habang nakatingin sa kanyang daliring may suot na singsing. Mula sa kanyang likuran ay niyakap siya ng fiancé na si Blake. Tapos ay nagsalita. "Ayaw mo ata akong pakasalan?" Biro ni Blake. "Bawiin mo? Kaasar ka?" "Joke lang naman, babe." "If ayaw kitang pakasalan, sana hindi ako nag-yes sa'yo." "Oo nga po, sorry na." Pagpapakyut ni Blake sa fiancé. Napairap naman si Kiana sa kanya at hindi siya pinansin. Kaya naman, nilambing siya ni Blake na hindi kumala sa pagkakayakap. Napangiti naman si Kiana dahil sa ginawa ni Blake sa kanya. Kaya hindi rin nagtagal ang kunwaring pagtatampo. Sa mga sumunod pang araw ay mas naging abala ang buong pamilya, lalo na ang ikakasal na sina Kiana at Blake. At makalipas ang ilang buwan ay dumating na ang pinakahihintay nila, ang araw ng kasal ni Kiana at Blake. Naglalakad pa lang si Kiana ay umiiyak na ang lahat. Masaya sila para sa babae at kay Blake. Nagtuluyan na ngang mahatid ng ama ni Kiana ay tumulo na ang luha ni Kiana na kanina niya pa pinipigilan, lalo na nang yakapin siya ng kanyang ama. Nagsimula na rin ang misa para sa kasal at nagsiiyakan ang lahat, lalo na nang marinig ang kanya-kanyang wedding vows ng dalawa para sa isa't isa. Natapos ang kasal sa matamis na halik ni Kiana at Blake. Pinigilan at inasar pa sila ng mga kaibigan at kapatid dahil tila ayaw paawat ni Blake sa paghalik sa asawa. "Sa honeymoon na yan!" Sigaw ni Rafael kaya naman nagtawanan ang lahat. "Masyado pang maaga!" Dagdag pa ni Lucian sa kaibigan. May after party rin sila kaya naman enjoy na enjoy ang lahat. Kinabukasan din ay umalis ang bagong kasal para sa kanilang honeymoon.
Niregaluhan kasi sila ng ticket ng mga magulang ni Blake at ang allowance naman nila ay regalo na ng mga magulang ni Kiana. Ang kapalit daw noon ay dapat buntis na si Kiana pag uwi nila. Kaya naman natawa na lamang ang bagong kasal. Excited na sila. Ani Blake nang makarating sa bahay na pansamantala nilang tutuluyan. Parang ikaw lang. Hindi ah. Talaga lang ah. Natatawang saad ni Kiana sa asawa. Oo, excited lang. Huwag kang ngumiti, baka hubaran na agad kita. Nakangising saad ni Blake sa kanyang asawa kaya naman agad na natawa si Kiana sa kanya. Babe! What? Totoo naman eh. Huwag mo nang patagalin. Natatawa ring saad ni Kiana kaya naman nanlaki ang mata ni Blake tapos ay napangisi at agad na hinalikan ang asawa kung saan ito may kiliti. Nakikiliti naman si Kiana sa asawa pero hindi tumigil si Blake at nagpatuloy sa pagkikiliti niya sa babae. Hanggang sa mapunta na iyon sa mapusok na halik na nagpaungol sa babae. Hindi pa man nagsisimula ang gabi ay nagsimula na ang dalawa sa kanilang unang araw sa honeymoon. Makalipas ang ilang araw ay tila walang kapaguran ang mag-asawa, lalo na si Blake, gusto ata talagang makabuo. Ang sakit ng legs ko. Saad ng babae sa kanyang asawa. Grabe ka kasi. Huwag mo nang ituloy kung ano man yung sasabihin mo. Natawa ang dalawa dahil doon. Tapos ay lumabas na ng kwarto para naman makapag-almusal. Makalipas ang halos 1 buwan ay natapos na rin ang honeymoon ng dalawa at pauwi na sila. Excited pa ang kanilang mga magulang sa kanilang pag-uwi. Akala siguro nila may baby na tayong dala. Iling na saad ni Blake sa kanyang asawa. Natawa naman si Kiana at sumakay na sa kotse. Nakatulog si Kiana sa biyahe. Kaya naman hinayaan na muna siya ng asawa para makapagpahinga. Sa mga sumunod pang linggo ay naging abala sa trabaho ang mag-asawa. Madalas din silang dalawin ng mga magulang. Nagtatanong kung buntis na ba si Kiana. Parang araw-araw ata nilang chinecheck ang lagay ni Kiana. What's with the smell? Tanong ni Kiana nang maamoy ang niluluto ng asawa. Your fave. Nakangiting saad ni Blake. Parang panis, ang baho. Saad ng babae at agad na pumunta sa CR para sumuka. Agad namang sumunod sa kanya ang asawa na kinakabahan. Tinawagan agad ang kuya niyang doktor. Babe, I'm fine. Nagsuka lang. Saad ni Kiana nang marinig ang mga sinabi ni Blake sa kuya nitong si Rafael. Labis ang pag-aalala ni Blake kaya naman agad silang pumunta sa ospital. At may ilang katanungan si Rafael sa asawa ng kapatid. Nagsagawa siya ng test para sa babae at naghintay sila ng ilang minuto. Hanggang sa mapatingin si Rafael sa kanyang kapatid at asawa nito. Ano kuya? Kinakabahang tanong ni Blake. She's pregnant. Congratulations, brother. Nakangiting saad ni Rafael kaya naman agad na naluha si Kiana roon at niyakap siya ng asawang si Blake. Binalita agad nila sa mga magulang ang tungkol doon na agad na sumugod sa kanila para batiin ang mag-asawa. Kinagabihan din noon ay naghanda sila ng salo-salo para sa dalawa. Excited na excited sa magiging anak ng mag-asawa. Thank you so much, babe. I love you so much. Nakangiting saad ni Blake sa kanyang asawa. Ngumiti naman si Kiana sa kanyang asawa nang marinig iyon. At hinalikan si Blake. I love you more, babe. Nagyakap ang dalawa at handa na sa haharapin nilang bagong yugto bilang mga magulang sa kanilang magiging anak. Wakas.